Sa mga ka-foreman, site visit po tayo dito sa apartment na gawaan natin ng bubong. Saka ito may mga trusses na hindi pa matapos-tapos kasi lagi pong umulan dito mga ka-foreman. Araw-araw umuulan mga ka-foreman kaya delay yung trabaho natin. Dito muna tayo sa ginagawa natin roof deck. Lagay na kaming steel deck dyan mga ka-foreman. Sit up na yung ang mga steel deck din kabilyada. So akyatin natin. Ito yung ginawa namin mga ka-foreman. So nauna itong beam na binuhusan. Ayan. So diskartean na lang namin na maglagay dito ng mga kabilya. I-bend namin yan pag matapos na maglagay ng mga kabilyada dito sa ating slab. Dito na portion, ito yung hagdanan, dito yung hagdanan na spiral lang. Spiral na steel. Ayun. So maliit lang ito mga ka-foreman. Ang plano dito, lagyan lang ng storage tank dito sa taas para ito yung mag-supply sa mga bawat room dito sa apartment na ito. Yung kapal ng ating steel deck, 0.80 mm itong kapal nito. At sa presyo naman nito mga ka-foreman, nasa 585 ang per lineal meter. So, itong lapad nito nasa 2.5 meters. Ang haba naman papunta doon nasa 3.3 meters. Saka itong open nilagay natin para sa hagdan, 1.2 meters by 1.2 meters. Tamang-tama lang po yung ano dyan, spiral na hagdan. So, ang haba naman mula doon mga ka-foreman, papunta dito ay nasa 4.7 meters. Meron kami mga preparasyon dito para sa postes at pataas. So ito ganun din dito sa kabila. Mangyayari dito, pag napantay natin yung mga firewall na yan, pantayan yan dito. Pagkatapos, dugtungan na lang ito ng tubo. At saka doon na yung pagkakabitan ng roping. Ganun din doon sa kabila. Maganda kasi na may roping dito, yung tangke ng tubig hindi masyadong mainit. So hindi mainit yung tubig na papunta doon sa mga rooms. So, kailangan talaga mga ka-foreman mayroong mga bracket. Ayan. Kasi yung bracket tulad nito, siya yung mag-hold nitong steel deck natin para hindi siya mabuwag. So pag nabuhusan yan, hindi naman talaga mabuwag yan, pero sa ngayon temporary, kailangan pit na pit, kaya kailangan i-welding natin dito sa mga gilid. Ito yung paglagyan namin ng bubong mga ka-foreman. Streamline yung natin, yung design ng bubong. Sa doon namin napormahan tayo, medyo na-delay lang tayo kasi laging umuulan, nakakasakit pa yung iba nating mga tauhan. So absent ang ibang tao mga ka-foreman. So ayun mga ka-foreman, sa about dito sa presyo ng ating steel deck, kapal na 0.80 mm ay nasa 585. So sa ganito kalaking paglagyan ng steel deck, may apat ito na piraso na ang haba nito ay 2.5 meters. So nagkakahalaga ito ng 5,850. Nakapaglagay na tayo ng mga kabilya mga ka-foreman dito sa ating bubusan na roof deck. So ang nilagay natin dito na kabilya ay 10 mm at meron itong bilang na 22 pieces. So ang isang piraso naman ito ay nasa 175 dito sa presyohan sa amin. So dito mga ka-foreman, magbubuhos na kami ngayon.
So preparasyon para sa buhos natin. So ang kapal nitong buhos natin ay 3 inches. Mula dito nag-start yung 3 inches sa taas ng kulod ng steel dick. So pag dito na sa baba, magiging 5 inches siya. So, tamang-tama lang ma-cover itong kabilyada natin. So ang kabilyada natin ay double matting. So dito tayo nag-start na maglagay sa ibaba, then pa-cross dito sa taas, and pagka naman, patong naman dito sa isa, and then ito ang last. So ang space dito kung sa finish na natin na paglagay ng kabilya ay nasa 15 cm, then 15 cm din ito. So dire-diretso yung mga kabilya mga ka-foreman, walang putol. Kapag steel dick po ang gamit natin ay halos ganito po talaga ang pagkapwesto ng kabilyada. So wala na siyang bend up o bend down dyan sa gitna.